May bisita kaming hindi inaasahan kaya eto't napalinis nga ako ng bahay. Kung wala pang bisitang dadating, hindi pa ako maglilinis ng bahay. Nagising ako ng 3:00 ng madaling araw dahil pinainom ko nga ng gamot ang batang maliit. Tapos eto nga't iihi sana ako, bigla akong may nakitang buntot sa may inodoro ng CR namin. Hindi naman as in sa pinaka-inodoro, dun sa pinakagilid, as in nasa labas siya. Kaya dali-dali ko nga ginising ang asawa ko at sabi ko nga may nakita akong buntot. Tapos ayun, sabi nga niya, ahas daw. At nung sinabi niya nga yun, nagtayuan talaga ang mga balahibo ko, kala ko tuko lang. Minsan pa naman kapag umiihi ako, hindi ako nagbubuhay ng ilaw, hinahayaan ko lang madilim, pero bukas naman ang pinto. Buti na lang talaga napapaihi ako ng mga oras na yon, kaya nagpunta nga muna ako sa CR. Paano na lang kaya kung panganay ko ang nauna nagpunta sa CR para maligo? Kaya talaga namang thank you Lord dahil ako talaga ang naunang nagpunta sa CR at nakita ko kaagad yun. Dahil baka kung panganay ko, baka hindi niya kaagad nakita dahil nagtatago nga dun sa pinakailalim ng inodoro, dun sa may flush. At sa totoo lang, hindi talaga ako mapakali. Tapos natulog nga ulit ako noon, napapapadyak ako dahil nananaginip ako, napapanaginipan ko. Kaya eto't naglinis na naman ako, pero dito nga muna ako sa kwarto naglinis dahil hindi pa nga ulit ako nakakapaglinis dito. Yung mga nakatambak dito sa cabinet na hindi naman ginagamit, pinagtatabi ko muna at pinaglalagay ko muna dito sa plastic vacuum na to. Buti na nga lang meron ako nitong vacuum storage bag para diyan ko na nga lang ipaglalagay ang mga damit na hindi naman ginagamit. Kagaya na lang nito mga damit ng hipag ko, wala naman dito ang hipag ko, kaya inilagay ko na nga lang muna diyan. Kaysa naman nakatambak yung mga damit tapos hindi naman palaging nalilinisan, kaya inilagay ko na nga lang muna dito sa storage bag na to. Para kahit nakatabi lang or nakatambak, nakalagay naman sa storage bag. At hindi pa din mapapasukan ng kahit anong insekto dahil nakasealed naman yung vacuum storage bag na yan. Kaya ito nga, fast forward na tayo, nakapaglinis na ako dito sa kwarto, kaya tiniklop ko naman ang mga tiklupin ko at habang nagtitiklop ako, nagsalang na nga din ako ng pang-ulam namin dito sa air fryer. Nag-marinate nga lang ako kanina ng karne tapos dito ko na nga lang niluto sa air fryer para tipid din kami sa mantika. Tapos eto namang asawa ko, abala na dito sa CR dahil lalagyan na talaga niya yan ng kisame. Lalagyan na sana niya yan noon pa, kaya lang naudlot nga dahil busy na naman siya sa trabaho. Pero ngayon, naglaan nga siya ng oras. Eh kung hindi pa siguro kami binisita, eh hindi pa niya yan aayusin hanggang ngayon. Sabi ko nga sa kanya, madaling kitain ng pera pero ang kaligtasan ng mga anak namin mahirap na. Kaya ayan, pagkalabas niya sa trabaho, bumili lang siya nitong PVC panel para nga mailagay dito sa CR namin. Sabi ko nga simpleng plywood lang ang bilhin dahil sa CR lang naman ilalagay. Tapos eto nga ang binili niya para daw mas lalo akong matuwa, kay naman na. Tapos maya-maya lang naluto na nga tong ulam namin, kaya naghaya na ako. Tingnan niyo naman yung mantika niya. Nagmantika talaga siya ng kusa, kaya ayan, nakatipid kami sa mantika. Pagkahango ko nga ng unang sinalang ko ay nagsalang ulit ako, baka kasi kulangin kami, pero hindi naman kami kinulang kaya kinabukasan na nga lang namin ulam yun. Tapos eto nga palang bisita namin, papakawalan niya ng asawa ko sa pinakagubat dun sa malayong malayo para hindi na makabalik dito. At ayan, tapos na ang kisame.